Hey, good morning sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay patuloy na sumamba sa Panginoon. Ang topic po natin ngayong umaga ay Blessed are the meek for they inherit the earth sa Matthew chapter 5 verse 5. Tayo po muna ay sumaglit na manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa pagkakataon na ito na makasamba kaming patuloy sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan at makasamba din kami sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, na mangusap ka po sa amin at patuloy po kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan. Gamitin mo po ang iyong salita para po hindi lang matuto kami, kundi may apply din po namin sa aming mga buhay ang mga katotohanan na aming mapapakinggan ngayong umaga. Kaya purihin ka, Panginoon, aming binibigay sa iyo ang papuring at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Sus. Amen. Okay, so lagyan po natin ng konting background itong pinaka-verse po natin. So makita po natin after po magpabautismo ang Panginoon sa Matthew chapter 3. Pagdating po dito sa Matthew chapter 4, after po siyang mag-fasting sa loob ng 40 days, makikita po natin sa ESV Study Bible, ang pinaka chapter 4 verses 1 to 11, ang title po nito ay The Temptation of Jesus. So tinukso po siya ni Satanas. And then pagdating po, chapter 4 po muna yung ating tinitingnan as background. Pagdating po dito sa verses 12 to 17, makikita naman po natin, ang title po sa ESV Bible ay Jesus Begins His Ministry. Kaya makikita po natin dyan po siya yung nagsimulang mangaral na magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. And then pagdating po sa verses 18 to 22, ang title naman po nito, itong chapter 4, verses 18 to 22 sa ESV Bible, ay Jesus calls His first disciples. At dito po niya binabanggit dun sa unang kanyang mga alagad na follow me and I will make you fishers of men. And then sa pinakabuntot po ng chapter 4 as background, makikita naman po natin sa ESV Study Bible, ang title po naman nito ay Jesus ministers to great crowds. So dito po yung nilibot ng Panginoong Hesus ang buong Galilea, nagturo siya sa mga sinagoga at ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpagaling ng lahat ng sakit at ng lahat ng karamdaman ng tao, kaya't napabantog siya sa buong Syria. Kaya sa dulo ng chapter 4, bago po tayo pumasok kasi ng chapter 5, ang sabi po dyan, great crowds followed him. So hindi lang po ito basta crowd, kundi ang binabanggit po ng Bible ay great crowds followed him mula sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at mula sa ibayo ng Jordan. Kaya pag titingnan po natin yung pinakamapa, yung Decapolis, actually it is composed of 10 cities. Natatandaan niyo yung pinagaling ng Panginoon, yung pinalayas niya yung demonyo. Sabi, ipamalita mo yung ginawa sa ng Lord dyan sa Decapolis. So malaking area po yan, yung kulay orange. Idagdag mo pa po ang Jerusalem, ang Judea, ang Galilea, and yung ibayo ng Jordan, yung kulay violet. Diyan po yung sinasabi po dito sa verse na great crowds followed him. Kaya pag titingnan po natin yung background, siguro ganito yung itsura kung saan sinundan ang Panginoong Sus ng napakaraming tao. And ano po kaya ang nararamdaman ng Panginoong Hesus nung makita po niya itong great crowd? Well, ako naniniwala po ako, later on kasi pagdating sa Matthew chapter 9 verse 36, nung makita din ng Panginoong Hesus ang crowd, ang maraming crowd, sabi po niya dito, when he saw the crowds, he had compassion for them. Nahabag po siya sa kanila sapagkat sila'y harassed, helpless, hindi nila alam ang kanilang mga gagawin, para silang mga tupang walang pastol. So naawa po sa kanila ang Panginoon. Maybe ang iba po sa kanila ay may karamdaman. Ang iba po sa kanila ay hirap na sa buhay. Ang iba po sa kanila ay may dinadalang kabigatan sa kanilang mga buhay. Ang iba po sa kanila ay maybe ino-oppress ng mga masasamang espiritu. Pero ang Panginoong Hesus, mahal po silang lahat. And so ganito din po ba ang ating nararamdaman kapag nakakakita po tayo ng maraming tao? So nakakakita po tayo ng maraming tao. And after nitong verse 36, dito po yung famous na binabanggit ng Panginoong Hesus. Sabi niya na marami ang aanihin, pero kakaunti ang manggagawa. And so dito po din niya binanggit sa verse 38 na therefore,
manalangin kayo sa Panginoon ng aanihin na magpadala ng manggagawa. So tayo po as PBCM, di ba ang ating vision, we envision churches planted in communities. Nagtatayo po tayo ng mga churches and sometimes parang minsan napipigilan tayo. Sino ipapadala nating manggagawa doon? Si Ate Merla. Sino ipapadala natin manggagawa doon? Hindi natin alam kung sino, pero meron tayong tungkulin, sabi, ipanalangin. Manalangin, parang problema yan ng Diyos eh. Humingi tayo sa Panginoon. Ipanalangin natin sa Panginoong Diyos na magpadala siya ng manggagawa at yun po yung ating pwedeng gawin. So ito po yung pinaka-jumping board po natin na merong siyang crowds. And then sa chapter 5, dito na po sa ating isa sa verse, introduction pa rin po, sabi po dito, seeing the crowds. Umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya. And then pagdating po sa verse 2, sabi po dito, ibinukan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila. So mapapansin po natin, hindi lang natapos sa compassion. Kasi tayo, naniniwala ko, pag nakakita tayo ng maraming tao, nagkakaroon tayo ng compassion. Pero ang Panginoon, hindi po natapos sa compassion na puro awa na lang eh. May ginawa ang Panginoon. At ano po ang kanyang ginawa? Sabi po dito, He opened His mouth and taught them. Nagturo sa kanila. Minsan tayo nababother sa ibang mga tao, paano kaya kung ang taong ito ay namatay at wala kay Kristo? Of course, saan siya mapupunta? Sa hiwalay sa Panginoon, sa impyerno, kasi hindi siya sumampalataya sa Panginoon. Pero ang tanong po dito, nababother tayo, pero ipinakilala po ba natin ang Panginoong Jesus sa kanila? Ibinahagi po ba natin ang salita ng Diyos sa kanila? And so ang Panginoong Jesus hindi lang po natapos sa compassion ang kanyang nararamdaman, kundi sabi po dito, He opened His mouth and nagturo po sa kanila. And then makikita po natin, babalikan ko po yung verse 1. Bagamat nandyan po yung crowds, pero meron pong binabanggit po kasi dito, sabi sa verse 1, His disciples came to Him. So actually, itong Beatitudes, itong pinaka-topic nating na Beatitudes, makikita po natin, primarily, ang Beatitudes po ay para sa mga alagad ng Panginoon. Kasi mapapansin niyo po dyan, di ba, yung mapalad, blessed is he, blessed is he. Meron po doon, di ba, yung blessed are those persecuted. So, sino ba yung napapersecute? Mga alagad ng Panginoon. Hindi ka naman mapapersecute kung hindi ka alagad ng Panginoon. And so, makikita po natin itong Beatitudes, primarily, ito po ay para sa mga alagad. It is addressed sa mga disciples ng Panginoon, but in the hearing ng mga crowd. Sa alagad, pag narinig nila yung Beatitudes, marirealize nila, ay mapalad pala ako. Sa crowd na wala pang kaugnayan sa Panginoon, mapapaisip sila na, ganun pala kung paano pala ako, para pala ako maging mapalad, dapat maging tagasunod ako ng Panginoon. And so makikita po natin dito, nakita niya ang crowd, ang mga disciples lumapit sa kanya, and then He opened His mouth. Nagsimula po siyang magturo. And makikita po natin sa verse 3, ano po ang unang salita na ibinuka ng Panginoong Hesus nung nakita po niya yung mga crowd at lumapit sa kanyang disciple? Unang binanggit po niya ay yung salitang blessed. And si Pastor Alan ata yung nag-message nito before, pinaliwanag po niya. Now the word sa Greek, sa New Testament po kasi originally sa Greek language po yan, the word is Makarios. Narinig ko po ito kay Pastor Alan. And the meaning of the word Makarios is blessed, happy, fortunate, tsaka blissful. Yan po ang ibig sabihin, mapalad. Now, since galing po sila sa Greek, Greek language sa Greece, now yung word po na Makarios ay ginamit po ng dalawang poet. Ibig sabihin po nito, yung mga sumusulat ng poem. I don't know kung familiar kay Homer, hindi po yan si Elder Homer. Homer, isa pong manunulat ng poem, at saka si Hesiod. Sila po ay mga poet noong 17th and 18th century BC. Ibig sabihin 700 years before the Lord ay may mga magagaling sumulat ng poem. Yan, si Homer at saka si Hesiod. And then may binabanggit po sila sa kanilang mga sulat ng ganito. Sabi po dito, the Greek gods, meron pong 12 Greek gods and goddesses. Sabi po dito, are being happy, Makarios, masasaya daw po sila, blessed daw po sila, within themselves,
because they were unaffected by the world of men who were subject to poverty, disease, weakness, misfortune, and death. So sabi nila, ay mapalad itong mga Diyos. Sabi ng mga Diyos, nag-usap-usap sila. Of course, hindi naman tayo naniniwalang maraming Diyos kasi iisa lang ang Diyos. Pero sa Greek kasi, marami silang mga kung sino-sinong Diyos. Nag-usap-usap, ay mapalad tayo. Bakit? Hindi tayo katulad ng tao na naghihirap, may karamdaman, mahina, minamalas, at saka may kamatayan. Tayo wala tayong kamatayan. So ginamit po nila yung word na makarios. Mapalad tayo, sabi ng mga Diyos na yan. Pero alam natin, hindi naman po sila tunay na Diyos. But on the other hand, the Beatitudes, ang Beatitudes ng ating Panginoong Jesus seem paradoxical. Paliwanag po natin ng paradoxical at papaliwanag ko pong mamaya. Ang ibig pong sabihin nito ng paradoxical is when two different opinions collide in one statement or action. Ibig din pong sabihin ng paradoxical is something with two meanings that don't make sense together. So ipaliwanag po natin. Kasi kanina, nabanggit ko, sabi ng mga Greek goddesses, mapalad tayo kasi hindi tayo apektado niyan. Pero sa Panginoong Hesus, pansinin niyo po yung Beatitudes. Sabi po niya dyan, mapalad yung mga poor in spirit. So paano mo sasabing mapalad yun or happy? Poor nga in spirit, sabi mo, happy pa. Paano mo sasabihin sa isang tao na blessed siya kung sinasabi dito, those who mourn? Eh di ba yung mourn sign of weakness? Kaya nga yung mga tatay sasabihin, huwag kang iyak, huwag kang iyak. Di ba sabihin ng mga tatay, lalaki ka, bawal umiyak. Eh ngayon sasabihin ng Panginoong Sus, mapalad yung mga umiiyak. So parang paradoxical, no? Hindi, parang kontra siya. And then dito po sa pinaka-topic po natin, ang sabi po dito ay, blessed are those who are meek. Eh, lalambot-lambot kayo, mapagpakumbaba ka. Hindi, laban tayo kung laban. Tapos ngayon sasabihin ng Panginoon, mapalad daw yung meek. Now, makikita po natin, no? Sabi po dito, the world says, happy are the rich, the noble, the successful, the macho, the glamorous, the popular, the famous, the aggressive. Ito daw yung happy according sa world standard. Pero sa Panginoon, hindi ganyan eh. Mapalad yung umiiyak, mapalad yung poor in spirit, mapalad yung mga meek. Now, alam niyo po ba ang Beatitudes ay progressive? Sabi ng ilang Bible scholars, actually ang Beatitudes daw po ay progressive. For example, titingnan po natin, di ba yung unang Beatitudes po natin, sabi, happy or blessed are the poor in spirit. By the way, makita po natin to. The poor in spirit is to recognize one's spiritual poverty apart from God. Kasi hindi nga po lalapit sa Diyos ang isang tao maliban na makita niya ang kanyang sarili na makasalanan at maliban na makita niya na kailangan niya ang Diyos sa kanyang buhay. So di ba, yun yung unang-una eh. Dapat malaman mo sa sarili mo, kulang ako, kailangan ko ang Panginoon. Kaya sinasabi dito, yun yung first step, happy are the poor in spirit. Sabi po dito, apart from Jesus Christ, every person is spiritually destitute, no matter what status, education, wealth, social status, accomplishments, or religious knowledge. Kahit na napakatalino mo, kahit na napakayaman mo, kahit kilalang kilala ka pa sa lipunan, kahit na ano pa mga accomplishments mo, kung wala sa iyo ang Panginoong Sus, according sa sinasabi ng Panginoon, hindi ka happy, hindi ka mapalad, hindi ka blessed. The poor in spirit are those who recognize their total spiritual destitution and their complete dependence on God. So this is the first beatitude. And then makita mo po natin dito, after ma-realize na isang tao na kailangan niya ang Diyos at walang-wala po siya, ano po ang next step? Napansin niyo po, sabi po ng Bible, happy or blessed are those who mourn. Kasi makikita po natin, iiyak siya na talagang kailangan ko ang Diyos. Talagang kulang na kulang ako sa mga spiritual na bagay. And so ang pangalawang step po, di po ba iiyak siya? The word carries the idea of deep inner agony. Di ba pag nakakagawa po tayo ng kasalanan, I don't know yung iba, baka proud, no? Pero tayo hindi. Pag ang tunay na Kristiyano, pag nakagawa yan ng kasalanan, hindi siya masaya. Talagang iiyak po yan at talagang, Lord, talagang nagsisisi ako, talagang humihingi ako ng tawad sa iyo. That is the second step. Lord, kailangan kita. And so, binabanggit nga po dito, happy are those who mourn. Papatawa at
ganito po, no, hindi happy dahil gumawa ka ng kasalanan. Kasi ang karugtong niyan, for they will be comforted. Matapos kang umiyak, ma-realize mo ng iyong kasalanan, humingi ka ng tawad sa Diyos, sabi doon, mapalad ka. Bakit? For they will be comforted. Matatanggap mo ang kapatawaran ng Diyos, ire-restore ka ng Panginoon. And so the third, ito po yung pinaka-text po natin, basahin ko po muna to. Spiritual poverty leads to godly sorrow. The poor in spirit became those who mourn. So, poor in spirit, and then mourn, and then the third, makikita po natin, ito yung pinaka-topic po natin, blessed are those who meek. Kasi pagka natanggap po yung kapatawaran ng Diyos, makasalanan ako, pinatawad ako ng Diyos, ano ang resulta? Magpapakumbaba ka. Yung hindi ka na magmamalaki sa harapan ng Diyos. Kaya sinasabi ng Bible scholars, beatitudes are progressive. Poor in spirit, those who mourn, and now, sabi ng Panginoong Jesus, blessed are those who are meek. Sabi po dito, the word is praos. Ibig po sabihin niyan is mild, soft, or di kaya gentle. Blessed are the gentle. Sabi po dito, it was used of colts and other animals whose naturally wild spirits were broken by a trainer so that they can do useful work. Kilala niyo po ba to? Ano pangalan nito? Cesar Millan. Hindi ko alam, napapanood niya sa YouTube. Kilala po siya, yung mga animals na mga celebrities. Kahit mga wild, makita niyo sa YouTube, talagang yung mga bulldog, yung mga talagang aalmahan siya. Pero may sistema siya, kaya ang title ng show niya, Dog Whisperer. Pag binulungan niya yung aso, magiging kalmado. Magiging gentle na, magiging kalmado. Yan, si Cesar Millan. So, ito po yung ibig sabihin ng word na mild. Yung parang isang mabagsik na hayop, pero tinrain, nung nadaan siya sa training, ayun, naging maamo na siya. Yan po ang ibig sabihin ng word na meek, ginamit na Greek word na meek. So, hindi ko lang po alam sa church, no? Sana meron ding people whisperer na yung mga nagwawalang membro, yung pag may bumulong, kalmado ka lang, biglang kakalma siya. Sana may ganyan din naman. Kung merong sa aso, ako iniisip ko po, sana sa church may ganyan din na pag binulungan, ayun, magiging kalmado po siya. Now, may nagbanggit po ng ganito. Meekness is not weakness, but it is strength under control. Agree po ba tayo dyan? Agree ako dyan. And mamaya papaliwanag po natin, ulitin po natin yan. Sige nga po, sabihin natin sabay-sabay. Meekness is not weakness, it is strength under control. Now, titingnan po natin ang ilang mga Bible stories, characters, kung saan nagpakita po sila ng meekness sa Bible. And siguro unahin po natin yung story ni Abraham at saka ni Lot. Alam po natin ang story sa Genesis chapter 13. Si Abraham po ay napakayaman sa hayop, pilak at ginto. And then one day, sumama po sa kanya ang kanyang pamangking si Lot. No? Meron din siyang mga tupa, baka at tolda. Pero dumating po ang time na sobrang dami na nila ng property. Sabi dito, hindi na sila pwedeng magsama at nagkaroon ng pagtatalo yung mga pastol ng hayop ni Abraham at pastol ng hayop ni Lot. Pero makikita po natin kay Abraham. Sabi po sa Genesis chapter 13 verse 8, sinabi ni Abraham kay Lot, huwag na tayong magkaroon ng pagtatalo, maging ang ating mga pastol, sapagkat tayo'y magkapatid o magkamag-anak. And then sabi po niya sa verse 9, di ba nasa harapan mo ang buong lupain? Humiwalay ka sa akin kapag kinuha mo ang nasa kaliwa, ako'y pupunta sa kanan. Pag kinuha mo naman yung nasa kanan, ako naman ay pupunta sa kaliwa. So paano po ipinakita ni Abraham ang kanyang meekness o pagpapakumbaba o ang kanyang gentleness? Well, once si Abraham po, sa kanya ipinangako ng Diyos ang lupang pangako. Pangalawa, mas matanda si Abraham kay Lot. Pangatlo, pamangkin niya lang si Lot. Pang-apat, di ba sampid lang si Lot, sumama nga lang sa kanya pwede, sumama ka lang sa akin. Actually, binless ka nga lang ng Lord, tingin ko dahil sa akin. And panglima, mas mayaman po si Abraham sa kanya at binabanggit po ng Bible, si Abraham ay napakayaman sa ginto, sa pilak at hayop. Kaya kung tutuusin, na kay Abraham po ang lahat ng katwiran. Lot,
umalis ka na nga dito, umalis ka dito, doon ka sa mas pangit na lugar. Pero mapapansin natin yung meekness kay pagpapakumbaba. Sabi ni Abraham, hindi na tayo dapat magsama, masyadong marami na yung property natin. Kung kaliwa ka, o di doon ka, dito ako sa kanan. Kung kanan pipiliin mo, dito ako sa kaliwa. And so, makikita po natin sa verse 7, sabi po kasi dito, ang Kananeo at Pariseo ay naninirahan noon sa lupain. Alang-alang sa mga nakataong nakapaligid sa atin, hindi tayo dapat mag-away. And so, nung binabasa ko po ito, o nga no, even among Christians, hindi tayo dapat magtalo. Why? Ang dami nakating sa ating unbeliever. Ano masasabihin nila kung tayo mismo sa loob nag-aaway-away? Ang pangit pong ang pangit ng senaryo. So, that is one reason bakit si Abraham, hindi tayo dapat mag-away. Mag-separate na lang tayo ng payapa. Pero makita natin yung kaamuhan ni Abraham, hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan. And so in return, sabi ng Diyos sa kanya, nung umalis na si Lot, Abraham, nakikita mo ba yung buong lupain? Kung ano man yung nakikita mo, kung anong naapakan mo, sa'yo na yan. Binless po siya ng Panginoong Diyos. Now, naalala ko itong verse na ito sa James chapter 4 verse 6. Sabi po dito, but He gives more grace. Sino po dito ang gusto ng grace o biyaya ng Panginoon? Of course, tayo lahat. Pero sabi dito, more grace. Binibigyan po niya ng more grace. At sino yung bibigyan niya ng more grace? Pansinin niyo po yung verse na ito. Sabi po ng verse, paano niya bibigyan ng more grace? Sabi po dito, God opposes the proud but gives grace to the humble. Doon sa mga humble, maraming grace ang Lord. Kayang-kaya niyang ibigay ang biyaya sa iyo. Pero sino ang unang niyang bibigyan ng grace, ng biyaya? Sabi dito, doon sa mga humble. Yung mga meek, yung mga gentle, yung mga mapagpakumbaba, yan po ang bibigyan ng grace. Gusto po ba natin ng grace? O, so sabihin mo sa katabi mo, magpaka-humble ka naman. Magpaka-humble ka para makakuha ka ng grace ay maging meek ka naman. So basahin po natin ulit itong statement na ito. Meekness is not weakness, it is strength under control. Pangalawang example, si Moses. Kilala po natin si Moses. Ginamit po na siya ng Diyos, inilabas po ang 2 million people. Pero alam niyo po ba ang description ng Bible kay Moses? Sabi po dito, now the man Moses was very meek. Napakaamo, pinakamaamo, higit kaysa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Kung merong Bible quiz, sino ang pinaka-meek, pinakamaamo sa buong Bible, sa tao na nabuhay sa balat ng lupa? Ang answer si Moses, according sa Numbers chapter 2, verse 3. Makikita po natin yan nung inutusan siya ng Diyos na ilabas yung kanyang bayan na alipin sa Egypt. Sabi po sa Exodus chapter 3, verse 11, sabi po ni Moses, sino ba ako para pumaroon sa Faraon? Sino ba ako? So napaka-humble ang tingin niya sa kanyang sarili. And then yung inutusan siya na Diyos, magsalita ka dun sa Faraon. Ang sabi naman po niya sa Exodus chapter 4 verse 10, sabi po niya, hindi po ako mahusay magsalita. Ako'y makupad sa pananalita at umid ang dila. So napaka-humble po ni Moses. Pero alam niyo po ba, there was a time nung, ito po ay nangyari sa Exodus 32. Nung nasa Mount Sinai siya, kinakausap siya ng Diyos, binigay yung 10 Commandments. 40 days siyang nawala. Nung mga tao, ang ginawa ng mga tao, ang tagal ni Moses, hindi na natin alam kung ano nangyari sa kanya. Aaron, gawa mo kami ng Diyos. At dito yung famous story na the golden calf. Kinuha ni Aaron yung mga ginto, gumawa sila ng guya, hinulmaan nila ng guya. Sinamba nila, ito yung Diyos na naglabas sa atin. Pagbaba ni Moses, ano pong ginawa ni Moses? Di ba hinampas niya, binasag niya yung tablet? So paano mo ibabalansin yon? Paano mo pagsasamahin yon? Pinaka-humble, pero nagalit. Binasag yung tabletas. And dito, makikita po natin, sabi niya dito sa verse na ito, verse 20, basahin ko na lang po. Kaya kinuha ang guya na kanilang ginawa, sinunog ng apoy, giniling hanggang sa naging pulbos, isinaboy sa tubig, at pinainom sa anak ng Israel. Yung guya na ginto na Diyos-Diyosan na ginawa nyo, sunugin yan hanggang sa mapino, tapos ihalo sa tubig. Inumin nyo yan lahat. So paano mo pagsasamahin yung, akala ko ba napaka-humble, napaka-meek ni Moses,
Pero bakit parang ang bagsik niya dito, pinainom sa tao yung pinulbos na na ginto. And then sabi niya, who is on the Lord's side? Sa verse 26, binibilisan ko na lang po ito, no? So kung sino ang nasa Lord's side, ito ang inuutos ng Diyos. Thus says the Lord of the Lord God of Israel. Kumuha kayo ng espada, patayin niyo yung katabi niyo. Now, hindi ito si Moses nag-utos, ang Diyos ang nag-utos kasi nga po nasa gasaan ang karangalan ng Diyos. And during that time, binibilisan ko na lang po, 3,000 men of the people fell, namatay. So babalik ako doon sa tanong ko, pinaka-humble, pero grabe ang bagsik niya magalit. Paano natin pagsasamahin sa isang tao yon? Pwede po ba yon? Well, ipaliwanag po natin. Moses would defend God before anyone, but he did not defend himself before God. Pag ang Diyos na ang karangalan na ng Diyos, aalma siya. Pero sarili niya, nung hinahamak siya ni Aaron at saka ni Miriam, ayan ba yung leader natin? Hindi naman pinili ng Diyos yan. Hindi niya pinagtanggol ang kanyang sarili. Sabi po dito, Moses vented his anger against those who harm and enslave his people, yung mga Egyptian, nagalit siya dyan, and those who rebelled against God, sa Diyos sila nagkasala, but he did not vent his anger against those who abuse him or demand personal rights and privileges. Hindi niya ipinagtatanggol ang kanyang sarili. So okay po ba tayo doon? Pag yung iba, magre-react siya. Pero kung sa kanyang sarili, okay lang, hindi ko pagtatanggol. Sige, tirahin niyo na ako ng tirahin. Hindi ko pagtatanggol ang aking sarili. Na ano po ba natin yan? Nakuha po ba natin yan? And so ulitin po natin ulit ito. Meekness is not weakness, it is strength under control. Pangatlong example, hindi ko alam kung may time pa ako, no? Pangatlong example, si Joseph. Alam po natin si Joseph. Nung mahalata ng mga kapatid ni Joseph na mas mahal siya ng kanyang ama. Kasi ang sabi ng Bible, matanda na si Jacob nang ito'y isilang. So kinamuhian po siya ng kanyang mga kapatid. Even to the point, pinagplanuhan, patayin natin to. Ihulog natin ito sa balon. Pero may pumigil si Ruben. Huwag na natin siyang patayin kasi wala tayong mapapala dyan. Hanggang sa ipinagbili po siya sa mga Ismailita, hanggang sa napunta po siya sa Ehipsyo. So sino dito naranasan ng maapi? Yung aping-api ka, talagang meron na bang ganyan nakaranas na inapik, talagang wala kang magawa, yung hindi ka makalaban, inaping-api ka na. So ganito po yung naranasan ni Moses. Well, pag inapi ka, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Huwag kang gumanti. Hayaan mo ang Panginoon. Pero ang sabi po dito, so pinagbili siya, Genesis 9:39-2, but the Lord was with Joseph. Hindi siya iniwan ng Panginoon and he became a successful man. Pinagpala po siya ng Panginoon. And makikita po natin, di ba, natatandaan niyo yung panaginip niya nung dati, nung kausap niya yung kanyang mga kapatid, na naginip ako eh. Yung sabi niya, yung trigo ko, nakatayo. Yung trigo nyo, nakayuko sa akin. And so nagalit yung mga kapatid niya, ano ibig mo sabihin? Yuyuko kami sa'yo? Na yuyuko kami? Na yabang mo, kaya galit na galit sa kanya yung kanyang mga kapatid. And true enough, mapapansin po natin dito, nung naging pangalawa na po siya sa Faraon, pinromote po siya ng Panginoon hanggang pangalawa na po siya sa Faraon. And true enough, nangyari po yung kanyang panaginip at yung kanyang mga kapatid ay yumuko sa kanya. Hindi niya pinagtanggol ang kanyang sarili, but pinagtanggol po siya ng Panginoong Diyos. Ang sabi po dito sa Genesis chapter 50, verse 20, as for you, you meant evil against me. Gusto niyo akong gawan ng kasamaan, but God meant it for good. Ang Diyos ang nag-justify sa akin. Ang Diyos ang nagtanggol sa akin. And so makikita po natin, sabi po dito, in meekness, Joseph understood that it was God's place to judge and his to forgive and help. Again, ang katangian po ng isang mananampalataya ay meek. Hindi ito laging yung away, yung away tayo, laban, hindi ganoon. Ito pong beatitudes, katangian po ito ng mga mamamayan ng langit. The right attitudes, beatitudes. So ang isang mananampalataya, ang isang Kristiyano, meek yan, gentle yan, hindi yan yung gusto mo away? Hindi po ganyan. Nako,
pag ganyan ang katangian ay medyo hindi po yan ang talagang attitude ng isang mananampalataya. Tingnan niyo po ito. It was God's place to judge. Siya ang maghuhukom, siya ang tunay na hukom. Ang role lang po natin, magpatawad, tumulong, at magmahal. So, amen po ba tayo dyan? So again, basahin po natin ito. Meekness is not weakness, it is strength under control. Last example, may time pa naman po tayo. Sino ang nag-demonstrate ng true meekness? Of course, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Sa Mateo chapter 21 verse 5, sabi po diyan, tingnan mo ang iyong hari na dumarating sa iyo, mapagpakumbaba. So ito po ang description sa Panginoong Hesus. Pero may tanong po ako, may instance ba na nagalit ang Panginoong Hesus? Sa tingin nyo? Sabi natin, Salve, meron. Paano yun? Sabi dito, humble siya. Ulitin ko po yung tanong ko, meron bang instance sa Bible na galit ang Panginoon? Okay. Actually, okay, tama kayong lahat. Meron po. Meron po siyang, may instance po na nagalit ang Panginoon. Now, marami po yan, no? Hindi naman marami, hindi naman sobrang dami. Pero magsasite lang po ako ng 3 example. So one, makita po natin, prioritizing religious ritual over human needs. So Mark chapter 3, verse 5. Ito po yung story kung saan ang Panginoong Hesus, nung may lalaking paralisado, pagagalingin niya, pero yung mga tao sa paligid, sabi, Sabat araw ng Sabat, ba't mo pagagalingin yan? Pero sabi sa Mark chapter 3, verse 5, ano pong sabi diyan? And he looked around at them with anger. Di ba? Maliwanag sa verse. Tiningnan ng Panginoong Hesus yung mga tao with anger. Pero ang tanong, kumuha ba siya ng latigo? Titigas ng ulo nyo, ha? Hinampas ba niya? Hindi. Yes, nagalit siya, pero tinuloy niya lang yung kanyang ginagawa. Pero makita natin dito, nagalit ba ang Panginoon? Yes, nagalit siya. Pero hindi niya vinent yung anger niya. Okay po ba tayo yan? Pangalawa, let the little children come to me. Mark chapter 10, verse 14. So alam natin yung story, dinadala ng mga nanay yung anak nila sa Panginoon para basbasan, patungan ng kamay ng Panginoon, para i-bless. Pero yung mga alagad, tinaboy. And dito sa Mark chapter 10, verse 14, ano pong sabi niyan? But when Jesus saw it, he was indignant. Ibig sabihin, nagalit po siya. So kanino siya nagalit? So dun sa mga nagtaboy, sa mga alagad, talagang nagalit siya. And he said to them, so sino sila? Yung mga alagad na nagtaboy. Sabi po niya dito, let the little children come to me, do not hinder them, for to such belongs the kingdom of God. And so nagalit ba ang Panginoon? Nagalit. He was indignant. Pero again, kumuha ba siya ng latigo? Titigas ng ulo nitong mga alagad ko, talagang hahatawin. Hindi. Hindi niya vinent yung kanyang anger. And the last, makikita po natin, pangatlong example natin, during the cleansing of the temple. So makikita po natin, during that time, nakita ng Panginoong Hesus yung mga nagtitinda ng mga baka, tupa, kalapati, nagpapalit ng mga salapi. Kaya gumawa po siya ng lubid, panghagupit, at itinaboy niya silang lahat. Paglabas sa templo, kasama ng mga tupa, ibinuhos din niya ang salapi ng yung money changer at itinaob ang kanilang mga mesa. Now, ito po kasi, ang context po kasi niya, nawala na yung concentration nila sa pagsamba, napunta na dito sa mga money changer. And may isa din akong nabasa kasi yung space nila, courts ng Gentile yon. Kumbaga, yung mga non-Jew, mga hindi Hudyo, yun yung space nila para sumamba sa Panginoon. Pero na-occupy na ng mga bumibili. Kaya itinaboy sila ng Panginoon. Pero gumawa ba ang Panginoon ng lubid? Sabi, gumawa nga siya. Pero hinataw ba niya yung mga tao? Hindi. Tinaob niya lang yung mga money changer and yung mga lamesa. And so, ang tanong po ulit, paano natin pagsasamahin yung dalawa? Meek ang Panginoon, pero nagagalit. Now, Jesus catchingly and repeatedly denounced the hypocritical and wicked religious leaders. He twice cleansed the temple by force. He fearlessly uttered divine judgment on those who forsook and corrupted God's word.
But Jesus did not once raise a finger or give a single retort in his own defense. So pagkarangalan ng kanyang ama ang nasasagasaan, magre-react po siya. Pero ang Panginoon kung sarili, tirahin siya, hindi siya magre-react. Kahit na nung nandun siya kay Pontius Pilate, di ba? Kung tutusin, sabi, hari ka? Oo, hari. My kingdom, hindi dito ang aking kingdom. So kung tutusin, isang sit-sit niya lang sa anghel, ika nga dito, tagpasin mo ng ulo tong mga kumakalaban sa kayang-kaya po niyang gawin. Hindi po niya ginawa. Because the Lord Jesus Christ is meek. Kung sa kanyang sarili, hindi po niya ipagtatanggol ang kanyang sarili, hindi po siya gaganti. Though anytime he could have called legions of angels to his side, but he chose not. He refused to use either natural or supernatural power for his own welfare. And so may nagsabi din po, meekness is not weakness, but meekness does not use its power for its own defense or selfish purposes. Meekness is power completely surrendered to God's control. And so sabihin po natin for the last time, meekness is not weakness, it is strength under control. And so mapalad po tayo, sabi ng ating text, mapalad ang mga mapagpakumbaba, ang mga maamo, at tayo po yung mga mananampalataya sapagkat mamanahin po natin ang lupa. Ano bang lupa to? Yung bahay ba dito? Wala nga tayong lupa, no? Yung iba. Ang ibig lang po sabihin nito, di ba sa future, merong new heaven and new earth, yung paradise restored, ibig sabihin, yung mga mananampalataya na tumanggap sa Panginoon, talagang sure na siya, talagang, sinabi naman ng Bible, mamanahin natin yung mga mananampalataya. And so these Beatitudes, total, mamanahin naman, talagang sure naman tayo, mamanahin natin because may faith tayo sa Panginoong Jesus, tinanggap natin. Then, it is expected sa ating mga mananampalataya, makita sa atin itong attitude na pagpapakumbaba. Kaya, sabihin mo sa iyong katabi, maging maamo ka na. Maging maamo ka na. Kasi kung hindi ka magiging maamo, ay hindi ko na itutuloy. Pero ito po ang katangian ng ating Panginoon. Ito rin po ang dapat maging katangian nating mga alagad. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa mensahe narinig natin ngayong umaga.